Mga ka-Hoops Horizon, may dalawang mainit na usapan ngayon sa NBA. Ang biglaang paglamig ng MVP campaign ni Luka Doncic at ang literal na pag-init ng ulo ni Nikola Jokic kontra sa OKC Thunder. Isang kwento tungkol sa perception, isang kwento tungkol sa pride, at pareho itong may malaking epekto sa takbo ng season. Simulan natin kay Luka. Back-to-back losses ang Lakers, pero kung titignan mo ang box score, parang walang problema. 41 points, 8 rebounds, 8 assists. Sa season, nasa 32.7 points, 7.8 rebounds at 8.6 assists per game. Kung stats lang ang basehan, MVP level pa rin, walang debate. Pero alam natin, hindi na lang numero ang labanan ngayon. Unti-unting nagbabago ang narrative. Dati, pag may 40-point triple-double ka, automatic headline na. Ngayon, may kasamang tanong. Kumusta ang depensa? Kumusta ang on-off numbers? Kumusta ang team record? At dito pumapasok ang dahilan kung bakit bumagsak si Luka sa MVP ladder. Hindi na sapat ang pagiging offensive genius. Walang duda, si Luka ang isa sa pinaka-creative at pinaka-unstoppable scorers sa liga. Kaya niyang kontrolin ang tempo, kaya niyang mag-create kahit wala ng play na matino. Pero sa MVP race ngayon, mas malaki na ang timbang ng two-way impact. Tignan mo sina Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown, Cade Cunningham, at Victor Wembanyama. Hindi man sila kasing explosive sa stats ni Luka gabi-gabi, pero may consistency sila sa depensa, may effort sa rotations, may presence sa team system, at sa mata ng media voters, malaking bagay na yan. Kahit sabihin mong posibleng madisqualify si Nikola Jokic dahil sa 65-game limit, hindi pa rin ang automatic na si Luka ang susunod. Dahil ang tanong ngayon, hindi na sino ang may pinakamalupit na numbers, kundi sino ang may pinakamalaking epekto sa panalo. At doon nagiging komplikado ang sitwasyon. Kapag nananalo ang team mo at ikaw ang anchor sa magkabilang dulo ng court, mas mabigat ang dating. Kung panay isolation brilliance pero kuletas sa defensive rating, may marka iyon sa balota. Hindi ito hate kay Luka. Ito ang evolution ng MVP criteria. At alam mo kung ano ang masakit? Ito na sana ang pinakamagandang pagkakataon niya. Ang numbers niya, elite. Ang pangalan niya, established. Pero ang narrative, hindi pabor. Ngayon, lipat tayo sa mas pisikal na usapan. OKC Thunder kontra Denver Nuggets. Posibleng West Finals preview at hindi sila nag-disappoint pagdating sa intensity. Bumalik si Shai matapos ng ilang games na pahinga dahil sa abdominal strain. Pero bago pa siya makahanap ng rhythm, technical foul agad. Binato ang bola kay Jokic. Agad nag-set ang tone. Hindi ito magiging friendly matchup. Alam naman natin ang identity ng OKC. Bata, mabilis, maingay, at sobrang pisikal. Para sa fans nila, hustle yun. Para sa kalaban, minsan borderline dirty. At doon natin nakita ang hindi madalas mangyari, napikon si Nikola Jokic. Si Jokic na kadalasang kalmado, poker face, parang naglalaro lang sa park. Pero nang magkaroon ng banggaan kay Luguent Dort, nagkaroon ng tapikan, nag-init ang ulo at nauwi sa ejection ng OKC defender, ibang level ng intensity. Sa shooting efficiency, parehong hindi maganda ang gabi ng dalawang MVP frontrunners. 9 of 25 si Jokic, 12 of 29 si Shai. Hindi ito shooting clinic, ito ay war of attrition. Umabot sa overtime, pisikal, mabagal, halos bawat possession may banggaan. Pero sa huli, OKC ang lumabas na panalo, 127-121. Shai finished with 36 points and 9 assists, clutch sa overtime. Si Chet Holmgren, career-high 21 rebounds, may 3 blocks pa. Ang haba ng braso, ramdam sa paint. Si Jamal Murray sa Denver, 39 points. Si Jokic, triple-double pa rin. 23 points, 17 rebounds, 18 assists. Kahit off-shooting night, ganun pa rin ang kalaki ng impact. Pero ang mas mainteresang, ang perception pagkatapos ng laro. Maraming fans ang nagsasabing malakas ang OKC, pero hindi likable. Dahil sa antics, dahil sa physicality na minsan lumalagpas sa linya, may konting pasaring, may konting siko, may konting psychological warfare.
At doon pumapasok ang tanong, bahagi ba yon ng championship DNA o magiging dahilan ng backlash kapag mas malaki na ang spotlight? Kung iisipin mo, ang mga championship team sa kasaysayan may kunting edge, may kunting angas. Hindi sila laging fan favorite, pero may linya sa pagiging tough at pagiging reckless. Sa kabilang banda, ang Denver, lalo na si Jokic, may aura ng composed dominance. Kahit uminit ang ulo sandali, babalik pa rin sa laro. Hindi flashy, pero lethal. Ngayon, balikan natin ang mas malaking picture. Kung OKC ang patuloy na mananalo at mananatili sa top seed, lalakas ang MVP case ni Shai. Kahit hindi siya kasing tahas ng average points ni Luka, mas solid ang narrative. Leader ng #1 team, two-way star, clutch performer. Kung mag-struggle pa ang Lakers at hindi makapasok sa top 3 sa West, mas lalong lulubog ang MVP campaign ni Luka. Dahil kahit anong ganda ng stats, kapag kulang sa wins at defensive buy-in, hindi mahirap manalo sa balota. At dito kumapasok ang maturity phase ni Luka. Hindi sapat ang pagiging generational scorer. Kailangan niyang yakapin ang depensa. Hindi kailangang maging lockdown defender, pero kailangan consistent effort, communication, rotations, energy. Dahil sa dulo, MVP ay simbolo ng kompletong impact. Ang mas maintrigang, kung OKC ang maghaharap sa Denver sa playoffs, magiging mas pisikal pa ito. At doon masusubok kung kaya bang panindigan ng OKC ang kanilang style kapag mas mahigpit ang whistle at mas mataas ang stakes. Isang bagay ang regular season intensity, iba ang playoff warfare. At para kay Jokic, ang ganitong klasing laro minsan ang nagigising sa kanya. Kapag may personal edge, mas nagiging assertive siya, mas nagiging scorer kaysa facilitator. At kapag ganon ang version niya, delikado ang kalaban. Sa huli, ang MVP race at ang West power struggle ay konektado dahil ang panalo ng team mo ay gasolina ng individual award mo. Hindi na sapat ang highlight reels, kailangan may halong grit, discipline at consistency. Mga ka-Hoops Horizon, nasa interesting stretch tayo ng season. Ang narrative nagbabago linggo-linggo. Isang losing streak lang, babagsak ka sa ladder. Isang statement win lang, aangat ka sa tuktok. Kaya ang tanong ko sa inyo, mas mahalaga ba ang pure stats o two-way impact? Dapat ba talagang bumaba si Luka sa MVP race? At ang OKC ba ay legit contender o kailangan pa nilang patunayan na hindi lang sila maingay kundi championship ready talaga? I-type nyo sa comments ang opinion nyo dahil dito sa Hoops Horizon, hindi lang tayo nanunood ng laro, binabasa natin ang pagitan ng numero at emosyon. At habang papalapit ang playoffs, asahan nyo, mas iinit pa ang mga kwento, mas dadami ang personal rivalries, mas lalalim ang narrative. Stay locked in dahil ang horizon ng NBA ngayon puno ng bagyo at tayo ang nasa front row.